Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Manigong bagong taon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy New Year po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong mundo mula dito sa amin sa Health Check Plus sa DZRH. Ako po si Attorney Mimi Campos Banayat, kasama si Teacher Ellie Campos Banayat. Samahan niyo po kami dito sa Health Check Plus sa DZRH Radio at Digital TV, Facebook, YouTube at website. Teacher Ellie, ito na ang huling araw at huling linggo ng taon. Bukas 2024 na. Bagong taon, bagong oportunidad para sa ating lahat. Manigong bagong taon sa lahat ng ating taga-subaybay. Attorney Mimi, ang bilis-bilis talaga ng panahon at nagpapasalamat tayo sa lahat dahil sa patuloy nilang pagtangkilik dito lang sa Health Check Plus. Pinapaabot din ng ating mga kasama sa Health Check Plus ang kanilang pagbati. At dahil patapos na ang 2023, nais nating salubungin ang bagong taon na happy and merry way. Kasama po natin ngayong araw ang isang kilalang mga awit at mahusay na kompositor. Walang iba kung hindi si Jose Lacambra Ayala, also known to all as Joey Ayala. Magandang araw sa inyo, Joey Ayala. Magandang araw po, Attorney Mimi, Teacher Ellie. Ayan, alam niyo po Ayan, Merry Christmas din po. Alam niyo po si Sir Joey ay nakilala bilang isang musikerong gumagamit ng ethnic instrument tulad ng hegalong, kubing at kulintang. Marami sa atin ang pamilyar sa kanyang mga kanta tungkol sa kalikasan, pagkapwa-tao at pag-ibig. Pero marami ang hindi nakakaalam na may ilang kantang pang-holiday season si Joey at yan ang kanyang handog sa ating ngayong araw. At bago po natin pakinggan ang kanta, baka po Sir Joey, baka maaari mong bigay sa amin ng isang background ng iyong kanta at kung ano ang pamagat nito. Ang title nito Parol. Actually, medyo comic ang approach na ito, mapapakinggan nyo naman. Ito ay bahagi ng a suite of Christmas music and dances, choreography ng Ballet Philippines. May grupo ng young choreographers under the tutelage of national artist Agnes Locsin. It's a whole script na puro Pasko. May sayaw ng parol, may sayaw ng reyna ng parol, may ninja, may kung mga trip ng mga bata. This was done in the 90s. So anyway, itong awit na to kanta nung nagbebenta ng parol. No, parol, pumili na kayo ng parol. So, parol, yes. Ito ay sinulat nung 90s, pinalabas ng 90s sa Cultural Center, kasama ang choreography ng Ballet Philippines. Yun. Sa mga ating nakikinig at sa mga nanonood, Joey Ayala po, parol. Muli nating mapapakinggan. Ng parol. Parol! May pula at dilaw, may puti at buhaw, may pilak at ginto at kung ano-ano. Parol! Tanda ng bituing gumagabay, ang diwa ng Pasko ay sumasa inyo tuwing nasisinagan ng parol. Isang gabi may tatlong haring naligaw. Sa paghahanap sila ay naligaw. At ang hanap nila ay silangan ng sanggol. Isang propetang ipinangako ng banal na kasulatan. At nakita ng tatlo sa dilim isang bituin na tila gumagabay. Ito ay sinundan at tuloy na tagpuan ang silangan ng ating Panginoon. Alleluia! Parol! Kayo ng parol. Amili na kayo ng parol, mga! Parol! May pula at dilaw, may puti at bughaw, may pilak at ginto at kung ano-ano. Parol! Tanda ng bituing gumagabay, ang diwa ng Pasko ay suma sa inyo tuwing nasisinagan ng parol.
Kaya tuwing Pasko ay nagdiriwang, pagkat si Kristo ay naririto ngayon. Saan man may pagtitipon sa gabay ng ngalan niya, siya ay ating kaakbay at kasama, at bilang tanda nitong pag-ibig, etong makulay na anyo ng bituin. Ang diwa ng Pasko ay sumasa inyo tuwing nasisinagan ng parol. Parol! Bumili na kayo ng parol. Matira na lang kayo, ATM, nakatawad pa. Parol! May pula at dilaw, may puti at bughaw, may pilak at ginto at ano-ano. Parol! Tanda ng bituing gumagabay, Mahal na araw yung bayo. ang diwa ng Pasko ay sumasa inyo tuwing nasisinagan ng parol. Pumili na kayo ng parol. Pumili na kayo ng parol. May lifetime guarantee mga paron namin dito. Parol! May pula at dilaw, may puti, may bughaw, may pilak at ginto at kung ano-ano. Parol! Tanda ng bituing gumagabay, ang diwa ng Pasko ay sumasa inyo tuwing nasisinaga ng parol. Ang diwa ng Pasko ay sumasa inyo tuwing nasisinaga ng parol. Parol! Nabili na kayo ng parateta. Parang awan nyo lang, buhay na mano. Para makauwi na. Mga bagong gawa yung mga paron namin, ma'am. Presko yan. Walang foot and mouth disease yung mga paron namin. Murang-mura lang. Huwag niyo po kurutin. Ayan. So, maraming salamat po para sa nakakatuwang kanta niyan na yan, Joey, no? Napakaganda po talaga ng kanta. So, Joey, usually po ba kaano katagal bago mabuo ang isang kanta? At mayroon po ba kayong sinusunod na process para po sa ganito? Yung ganong katagal, depende sa kung may naghihintay na ibang tao o kung ako lang hinihintay kong sarili ko. Kung may kliyente, ibang tao, tapos agad yan. Kasi may bayad eh. Tapos may deadline na malinaw. Pag sarili ko ang kliyente ko, tagal, 2 taon, 3 taon minsan. Kasi dahil yung sarili ko lang ang piniplease ko, ay nagiging may pagka-perfectionist. Tapos bago ako ng bago ng pag-iisip. Maya-maya, andyan ang pagdududa, hindi ata maganda ito. Yan. Pero pag may naghihintay na kailangan for some purpose, mabilis. Minsan kinakausap ko pa yung kliyente, naririnig ko na sa ulo ko, ito ang kailangan ito. So, yung matagal na lang yung proseso na pag-record. But the actual creative spark comes from an infinite place. So there's no time involved in the creation of the art. It is the craft that takes time. Yung which word to use, palitan. Meron siyang pako at martilyo na trabaho. Pero yung spark, galing sa infinity yan eh. So wala siyang time. Parang panaginip. Hindi mo alam kung mas bigla nandun na lahat. Nabanggit po ninyo na minsan ay naging perfectionist, no? Lalo na kung sa sarili lang yung client or yung ginagawa ng kanta, ganyan. Ano po yung naging relationship ninyo? Paano nyo po pinapanatili ang inyong health despite this, I think may mga challenges din kapag gumagawa ng kanta. So, ano po yung ginagawa ninyo para to keep yourself healthy despite all of these challenges? Ang challenge lang naman talaga yung pagtanda eh. Kasi pag nagkakaedad, syempre lahat ng stores of toxins na hindi nalabas ng maayos, na mga crystallization ng asukal sa asin, padami ng padami sa katawan yan eh, sa joints, mamaluktot na yung joints. So, special attention lang talaga sa hydration, lots of water, because you don't really sing with your voice, you sing with your whole body. So, if there's something bothering you sa paa mo, pagpunta mo ng stage, hindi ka pa rin makakanta ng maayos kasi part of your life force nasa paa, nag-iisip. Paano ba yan? Paano ba yan? Aray! You spend psychic energy
paying attention to the things that are not healthy. Kasi ang healthy yan yung default natin eh. We're born healthy. So health is natural. You only miss it when something is wrong. So when something is wrong, part of your psychic energy goes there. So yung creative energy mo nababawasan kasi napupunta siya doon sa sakit eh. So as an artist, just have to be, especially pag performing arts, no? Yung katawan mo yan, yung iyong instrumento eh, pag performing arts. Ano lang talaga, tubig, wastong pagkain, see to it that you use all your muscles and joints as well as you can. Use the machine as it's supposed to be used. Allow the animal to run once in a while. Yung hayop, yung ating kahayupan kailangan pagbigyan para manatiling malusog ang hayop. Sir Joey, ako dagdag na tanong po siguro, particular sa inyong boses, mayroon po ba kayong mga special na mga ah, fina-follow na diet or inom para po maprotektahan po ang inyong boses? Hindi naman siya special. I think it's more na naiintindihan ko na ang repercussions ng actions. Like kunyari, may kanta ako 2 hours from now. Pag kumain ako ng ice cream, magiging sipon yan eh. Asukal sa gatas, magiging sipon yan, magiging plema yan. Kasi yung katawan natin tries to defend against the heat of sugar and dairy products. So gagawa siya ng plema ngayon. Magbabara ngayon yan. Oh. Kasalanan ko, di ba? Ngayon, alam ko na before kakakanta, the day before, kailangan clear na yung diet mo. Huwag ka nang kumain ng saging sa gabi kasi sa umaga. Yung mucus build-up talaga ang binabantayan lagi pag singer. Because it's lungs, it's respiratory tract, it's resonators. Kung baradong ilong mo, ganyan ka kumanta. Ako ang nagwagi. Kasi ayaw mag-resonate yung dito. So yun ang awareness lang ng repercussions of food on your body, repercussions of lack of sleep. Tapos bawi-bawi lang, bawi-bawi. Inaabuso ko rin ang katawan ko, kung mag-alala. Normal ako. I'm a normal artist prone to self-abuse. Pero dahil sa research, alam ko na ito yung pati yung posture, para yung dapat na tayo. So nag-aral ako ng yoga, kung ano-ano pinag-aralan ko para kasi ang natural ko kuba eh. Yan. Lalo na nag-aaral ako ng gitara na walang teacher. Mali ang posture ko, nakaganyan ako sa gitara. So yung muscle development ko sa likod, out of, hindi na siya balance eh. Yan yung importance na bata ka pa, may tumitingin sa'yo na marunong tumingin. Ako wala eh. Kaya ang dami kong bad habits na na-develop over the years. Pero research, some, yung iba hindi na talagang ingrained na masyado, lalo pag na-excite ako. Yung mga napag-aralan ko sa conscious mind, bumabalik yung subconscious habits. Yan naman, I think, in general, most people, yan naman ang problema eh. What you do subconsciously na hindi mabuti para sa'yo, kasi may mabuti naman eh, na subconscious. But you do subconsciously na hindi mabuti sa'yo, yan ang kaaway mo, sarili mo. Tiyak na inaantay na ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig ang pangalawang kanta ni Joey. Ano naman po ang kanta na susunod nating ipe-play para sa ating mga nakikinig at nanonood? Pamagat po nito ay Magsaya, Magsaya. 1990s din na awit ito. Sinulat ko to para sa isang Christmas album na produce ni, I wonder kung kilala niyo si Ginoong Ed Formoso. Siya rin din nag-produce ng album na Local Brown. Anyway, nung hiningian na ako ng Christmas song, sinulat ko to. Kasi yung kwento niya, mahilig kasi ako mag-Philippinize. So, ang premise ng kanta, hindi 3 kings, 4 kings. Yung ika-4 na ligaw na punta ng Pilipinas. So, itong awit na to ay yung kwento ng ika-4 na hari. Mga naliligaw na hari po, no? Pang-4 na hari. Nakakatuwa naman po yan. Ayan, tapos, namamasyal siya, may nakita siyang kubo, may between na gasera. Pinapitan niya, tapos tama-tama may nanganganak sa loob. Tapos niya na, anywhere you go, the future is yung pag-ibig na manggagaling sa mga bata at saka binibigay sa bata. World peace. Pang Miss Universe yan, pang Miss Universe.
Kaya po, I'm sure po yun, napakaganda po ng background na binigay niya. Tama po yun, no? Pati po sa Pilipinas, kahit po ang dami po nating challenges bilang isang bansa, ay we look forward po sa mga ganitong mga kanta. So, take it away po, Joey. Kay haba ng paglalakbay, bundok at kapatagan, bituin sa langit ang gabay at siyang sinusundan. Patungo sa silangan, patungo sa silangan. At dito ay sisibol daw ang bagong panahon. Sa bagong panahong ito, sisibol ang pag-ibig. Kapayapa'y lalago at yayakap sa daigdig. Sisibol sa silangan, sisibol sa silangan. Ang nais ko'y maging bahagi ng pagsisilang. Magsaya, magsaya, sapagkat isisilang na ang araw ng buhay at pag-ibig. Magsaya, magsaya, sapagkat isisilang na araw ng payapa at pag-ibig. At sa daan nakita ko isang munting dampa, at sa bintana natanaw isang talanggasera. At nang ako'y lumapit pa ay aking narinig ang awit ng isang ina sa anak niyang bagong silang. Magsaya, magsaya, sapagkat isinilang na sanggol ng buhay at pag-ibig. Magsaya, magsaya, sapagkat isinilang na sanggol ng payapa at pag-ibig. Habang ako'y nakikinig, sa puso'y nadama isang binhing sumisibol, isang tala ng pag-asa. Kung tayo ay matuto lang, matuto ng umibig, kapayapa'y lalago at yayakap sa daigdig. Magsaya, magsaya, sapagkat isinilang na sanggol ng buhay at pag-ibig. Magsaya, magsaya, sapagkat isinilang na sanggol ng buhay at pag-ibig. Magsaya, magsaya, sapagkat isinilang na sanggol ng buhay at pag-ibig. Magsaya, magsaya,
Magsaya, magsaya. Maraming salamat Sir Joey sa inyong pagpapaunlak sa amin dito sa Health Check Plus na may makamit po ninyo ang marami pang tagumpay sa susunod na mga taon. Maraming salamat po. Baka po gusto ninyong magbigay ng inyong pagbati para sa bagong taon. Happy New Year po sa lahat. Magandang panahon ito na magkaroon ng develop new habits. Dahil may mental, may psychological freshness tayo. Bagong kalendaryo, bagong taon. So yung discomfort na dala-dala ng pagbabago, mababawi siya doon sa nakakatulong na psychological change na bagong taon. Let's take advantage of it. Do things that are difficult, na hindi masyadong komportable para mag-improve yung buhay natin. Happy New Year. And Happy New Year po sa inyo, and we wish you more songs and good health in 2024. Salamat po. Huwag po kayong bibitaw, atin namang babalikan ang mga panayam na naging paborito ng ating mga taga-subaybay sa nakaraang taon. Masaya, masigla, malusog at masaganang bagong taon sa ating lahat. Magbabalik po ang Health Check Plus. Yay!